Lakpakan na delikado pala, oh. Behold, therefore, the goodness and severity of God. On them which feel, nahuhulog, lumalayo. Lumalayo. Nahuhulog, lumalayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Severity, kabagsikan yun. Kabagsikan, katapangan ng Diyos. Ngunit, goodness, kabutihan, if thou continue in His goodness. Kabutihan, kung ikaw ay nagpadayon, nagpatuloy ka sa pagsunod sa iyang kabutihan. Kaya kung hindi, otherwise, thou also shalt be cut off. Puputulin ka ng Panginoon. Puputulin ka. Pagputol ka na sa puno, wala nang sustansya galing sa puno, ang sanga malaya. Mark my word, goodness, kabutihan ang matanggap mo kung kapatuloy ka, kapadayo ka sa pagsunod sa kabutihan ng Diyos. Otherwise, base pa, ikaw ay puputulin. Pagputol ka na, wala na yon. Pagputol lang tudlo mo, lisod na na. Kaya ang Biblia maliwanag. Kaya bantayan natin, mga kapatinan. Ulitin mo nga yung bersikulo. Ibisaya, ibisaya. Busa, timani ang pagkamaluluyon o ang kahigpit sa Diyos. Kahigpit kanila nga nangatumba. Apan alang kanimo ang pagkamaluluyon sa Diyos, kana kung ikaw magpadayon diya sa iyang kaluoy, kay kundili, putlon kausap. Maliwanag ang Biblia, minamahal. Maliwanag. Kaya hindi pwede sabihin ay, pag-ibig ang Diyos, gugma ang Diyos. Okay yan. Pag-ibig naman ang Diyos, God is love eh. Sino ba sinabi nga ang Diyos hindi pag-ibig? Pag-ibig ang Diyos. Maluluyoon ang Diyos, pero nakasulat sa Biblia. Maluluyoon siya kung kapatuloy kasi ang pagkaluoy. Pero kung ikaw ay musimang, mutalikod, patumba-tumba ka, kahigpitan sa Diyos, puputulin ka pa ng Diyos. Kaya gusto mo hindi ka maputol sa puno, palagi ka mamumukadkad, palagi ka mamumunga, tambok ka palagi, so patuloy. Patuloy sa paggawa og mabuti, kabuti ng Diyos, sundin natin kalooban niya, katulad ni Abraham, kahit masakit, anak siyang hingi para patayin, ngunit pinili ni Abraham ang pagsunod. Naniwala sa pangako ng Diyos. Kahit wala siyang nakita at naramdaman. Ngunit nung ginawa niya na talaga. Ginapos, papatayin niyang anak niya. May boses galing sa langit. Abraham, Abraham, huwag mo nang ituloy gawa ng masama yung anak. Nakita na ng Diyos ang iyong malaking takot sa Kanya. Na gusto mo sundin talaga ang kalooban niya. Kaya, gumawa ng Diyos ng kapalit, tupa, naligtas ang anak niya. Sinubukan lang pala si Abraham. After that, he have done, sabi Biyasata, dahil sa ginawa mo yon, hindi mo pinagkait sa aking anak mo, ang blessing darating sa iyo, grabing pagpapala. I-multiply ko yung blessing mo. Grabe ang pagpapala. Hindi na mabilan ang pagpapala. Kung gusto natin pagpalain tayo ng Diyos, blessing upon blessing, He-multiply all blessing, sumunod tayo. Piliin natin sumunod sa Diyos, magpasakop sa ating Panginoon. Kahit marami kang naramdaman, anong naramdaman mo, hirap ginawa sa buhay mo, sabi ng Diyos, nakita ng Diyos ang sakit na naramdaman mo. Nakita ng Diyos. Nakikita niya ng kulang sa atin. Hindi po pahingiin. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Singgit, hallelujah. Plus, buhay na walang hanggan. Anytime now, babalik ng Diyos na magigsunan magsumikap sa paglingkod sa Diyos.
Ang ating paglingkod, hindi tayo sa tao tumitingin. Hindi tayo nagpapalugod sa tao rito. Ang sinusunod natin dito ang Diyos. God chose to obey. Abraham chose to obey God. Trusting God promises. Although wala siya nakitang naramdaman na pagpapala, nagpatuloy lang siya. Sinunod niya lang. Anak niya ang kapalit. Ngunit, hindi pinabayaan Diyos mamatay ang anak niya. Grabe, sobra-sobra ng pagpapala. Awitan natin ang Panginoon. Hallelujah! Salamat sa iyong mensahe, Lord. Hindi tayo pwede hindi tayo pwede umatras. Hindi tayo umuro. Hindi ka pwede pumunta sa kabila. Do not turn to left and to the right, but continue. Continue His goodness. So that the goodness will come in our life and provision.